Alas 3 ng madaling araw, tahimik ang buong bahay at bigla naririnig mo yun. Isang tunog na parang yapak ng isang kawan ng maliliit pero lubos na porsigidong mga kalabaw. Ang pusa mo yan. Nagsimula na ang kanyang cat zoomies. Ano itong biglaang bugso ng nagngingit-ngit na enerhiya na nagpapabago sa iyong malambot at mahilig humilata na alaga at ginagawa itong parang isang bala na walang kontrol. Ngayon, sisiyasatin natin ng buong detalye ang phenomenon ng cat zoomies. At ipinapangako ko, pagkatapos ng bidyong ito, iba na ang iyong pagtingin sa iyong alaga. Upang maintindihan ang modernong pusa, kailangan nating silipin ang nakaraan nito. Libo-libong taon na ang nakalipas. Ang mga ninuno ng ating mga pusa ay mga nag-iisang mandaragit. Ang kanilang buhay ay binubuo ng maiikling panahon ng pangangaso at mahabang pahinga para magtipid ng enerhiya. Binago ng buhay-bahay ang lahat. Laging puno ang mangkok at ang mga daga ay nasa cartoons na lang. Ngunit ang mga instinto, hindi nawala ang mga instinto. Naroon lang sila sa loob, naghihintay ng kanilang pagkakataon. Sige, simulan natin sa pinakapangunahin at pinakasimpleng dahilan, ang sobrang enerhiya na hindi nagamit. Isipin ninyo ang inyong pusa na parang isang maliit pero napakalakas na baterya. Buong araw, habang kayo ay nasa trabaho o abala sa inyong mga gawain, ang bateryang ito ay patuloy na nagcha-charge. Ang mga pusa ay natutulog ng 16 o minsan pa nga ay 20 oras sa isang araw at sa lahat ng oras na ito, nag-iipon sila ng lakas. Ito ay isang sinaunang mekanismo na nagpapahintulot sa kanilang mga ninuno na maging handa sa pangangaso anumang oras. Pero heto ang problema. Sa ligaw, ang naipong enerhiyang ito ay magagamit sana sa pagsubaybay sa biktima, sa paghabol at sa pagpapatrolya ng teritoryo. Pero paano sa ating mga tahanan? Ang pagkain ay nakahanda na sa kanilang mangkok ayon sa oras. Walang dapat hulihin, walang panganib. Kaya naman, pagdating ng gabi o malalim na gabi, ang bateryang ito ay 100% na fully charged pero walang lugar para ilabas ang karga. At doon na nangyayari ang hindi may iwasan, parang isang short circuit. Ang katawan ng pusa ay literal na sumisigaw, kailangan kong gumalaw. At gumagalaw nga siya. Ang biglaang pagsabog ng takbo na iyan ay isa lang paraan para mailabas ang sobrang tensyon at masunog ang sobra-sobrang kaloriya. Kaya, sa karamihan ng pagkakataon, hindi ito senyales ng pagkabaliw, kundi, sa katunayan, senyales ng isang malusog at mahusay na nakapagpahingang hayop. Ang ikalawang dahilan ay direktang nauugnay sa una. Ito ang pamana ng pagiging isang mandaragit. Isipin mo ang iyong alagang pusa. Kahit pa siya ang pinakamatamad at pinakaluwong pusang alaga sa mundo, sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, nananatili siyang isang mandaragit, isang makinang perpektong idinisenyo ng kalikasan para sa pagsubaybay at paghuli ng biktima. Ang mga ninuno nito ay nabuhay at umunlad dahil lamang sa kanilang bilis, liksi, at napakabilis na reaksyon. At ang mga instinct na ito ay hindi kailanman nawawala. Natutulog lamang sila sa ilalim ng lambong ng komportabling buhay tahanan. Ang lahat ng enerhiya na ating pinag-uusapan ay orihinal na inilaan para sa pangangaso. Hindi lang ito simpleng kagustuhang gumalaw. Ito ang gasolina para sa sinaunang programa na nakatanim sa kanyang DNA. Ang programang ito ay binubuo ng malinaw na pagkakasunod-sunod. Subaybayan, lumapit ng palihim, magkubli, at pagkatapos ay isang biglaang pagtalon o pagsugod. At kapag ang iyong pusa ay biglang sumugod at nagsimulang tumakbo-takbo, sa esensya, inilalaro niya sa kanyang isip ang pinakakapaan na panabik na bahagi ng pangangaso. Isinasakatuparan niya ang kanyang likas na layunin, ang dahilan kung bakit siya ipinanganak.
kaya't hindi lang ito simpleng pagtakbo. Ito ang anino ng sinaunang pangangaso na naglalaro sa gitna ng inyong sala. Ngayon, pag-usapan natin ng mas malalim ang mismong pangangaso. Hindi lang yan, basta takbo ng takbo. Malaking porsyento ng pangangaso ng ligaw na pusa ay pawang katahimikan, mahabang pasensya at matinding focus. Ito ang mabagal at halos hindi napapansing pagdulas, kung saan ang pusa ay tila nagiging isa sa kapaligiran. Mahabang minuto ito ng walang galaw na paghihintay sa taguan, kung saan ang bawat kalamnan ay nakakuyom, parang isang spring na handa ng pumitik. At kapag ang biktima ay nasa perpektong distansya na para atakihin, doon na mangyayari ang lahat. Ang biglaang pagputok ng enerhiya, maximum na bilis, ang pinakarurok, ang pinakamahalaga at pinakaubos lakas na sandali. Kaya naman, ang taygidik na yan ay ang paggaya mismo sa huling nakamamatay na pagsugod. Ang iyong pusa ay hindi lang basta tumatakbo. Sinasanay niya ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang likas na ritual ng pangangaso. Ang buong nakakuyom na spring ng kanyang mga instinto ay bumibitiw sa ilang segundong ito nang hindi mapigilang paggalaw. Ito ay purong-puro at konsentradong enerhiya ng isang mandaragit na pinakawalan. Dito tayo napupunta sa sentro ng problema ng modernong pusa sa bahay. May instinct sila. May enerhiya silang naipon na sadyang inilaan para sa instinct na iyon. Pero walang bagay na paglalabasan ng enerhiyang ito. Sa ligaw, ang malakas na bugso ng damdaming ito ay ididirekta sa isang tiyak na target, isang daga, ibon, or butiki. Magkakaroon ng lohikal na pagtatapos ang buong proseso, paghabol, paghuli at kasiyahan. Pero sa loob ng bahay, mga pader, muwebles, walang katapusang pasilyo. Ang nangyayari, may malakas na kagamitan ang pusa, pero walang gawain na pwedeng gamitin ang kagamitang iyon. Para itong race car na nakatambay lang sa garahe. Umaandar ang makina, may gasolina sa tangke, pero walang truck na paglalaruan. Ang panloob na salungatan na ito ang nagiging sanhi ng, sa unang tingin, tila magulo at walang direksyong pagtakbo nila. Hindi sila nangangaso, naglalabas lang sila ng sobrang enerhiya. Sinisikap nilang labanan ang isang malakas na panloob na bugso na walang natural na labasan. Dito na nga nagaganap ang matinding paglabas ng naipong enerhiya. Isipin niyo na matagal na yung pinipigilan ang pagbahing. Sa isang punto, hindi na ito mapigilan at biglang lalabas ang malakas at hindi makontrol na pagbahing. Ganyan din ang nangyayari sa enerhiya na naipon ng ating mga alagang pusa. Naabot na nito ang kritikal na dami at ang nervous system ng pusa ay magbibigay ng signal. Ilabas. Ang mismong katawan ng pusa ay tila sumisigaw, kilos na, at kumikilos ito ayon sa kanyang instinto. Tatakbo, pagpapabalik-balik. Kaya tatakbo ito sa buong bahay, aakyat sa mga kabinet, tatalon mula sa dingding. Ito lang kasi ang tanging paraan para mailabas ang sobrang enerhiya na nasa loob niya. Hindi lang ito laro, isa itong pangangailangang pisyolohikal. Ito ang paraan para mapanatili ang panloob na balanse at hindi mabaliw sa sobrang pagkabagot o kakulangan ng gawain. Kaya kapag nakita ninyo ang bagyong ito, tandaan, hindi ito kaguluhan. Isa lang itong napakalakas na paglabas ng enerhiya o mas tamang tawagin, paglabas ng singaw. Ngayon, pag-usapan naman natin ang oras. Bakit ba itong munting kaguluhan na ito ang biglaang pagtakbo at pagtalon-talon ng ating mga alaga ay madalas nangyayari sa gabi? Humiga ka na para matulog, tahimik na ang bahay, at bigla na lang magsisimula na ang lahat. Ang lahat ay dahil sa biological rhythms. Salungat sa popular na paniniwala, ang mga pusa ay hindi nocturnal animals.
Sa madaling salita, crepuscular sila. Ibig sabihin, ang pinakamataas na aktibidad nila ay tuwing madaling araw at takip silim. Ito ang perpektong oras para manghuli sa kagubatan. Sa mga oras na ito, lumalabas ang mga potensyal na biktima tulad ng mga daga mula sa kanilang mga lungga. At sa mga oras ding ito, mas mahirap mapansin ang mga ngaso. Kahit pa ang alaga mong pusa ay matagal nang nakikiayon sa schedule ng tao, ang panloob nitong orasan ay patuloy na tumatakbo ayon sa sinaunang batas. Kapag ikaw ay naghahanda ng matulog, ang instincts nito ay nagigising. Para sa kanya, ito ang pinakamasayang oras ng araw. At yung mga ingay ng pagtakbo at pagtalon-talon na gumigising sa iyo tuwing 3:00 ng madaling araw, sa paningin ng pusa ay nangyayari sa pinaka-prime time. Sinusunod lang niya ang tawag ng kanyang mga ninuno. May isa pang kawili-wiling bagay na malamang napansin na ng maraming nagmamay-ari ng pusa. Ito ang biglang sigla at katuwaan pagkatapos nilang kumain. Kung iisipin, pagkatapos ng isang masarap at nakakabusog na pagkain, dapat ay humiga lang sila at tahimik na magpahinga para matunaw ang kinain. Pero ang ibang pusa, iba ang kanilang reaksyon. Pagkatapos nilang ubusin ang kanilang pagkain, bigla silang tatakbo at magpapagulong-gulong o magluluksuhan sa buong bahay. May sariling lohika ito. Ang pagkain ay ang pangunahing pinanggagalingan ng enerhiya. At kapag nakakuha ng bagong fuel ang pusa, agad na nagre-react ang kanyang katawan. Nagkakaroon siya ng biglang pagdaloy ng lakas na kailangan niyang mailabas agad. Sa kalikasan, ang matagumpay na pangangaso at pagkain pagkatapos nito ay nangangahulugang maaari na silang mag-relax at magpahinga. Pero sa mga alagang pusa, naiiba ang sitwasyon. Hindi nila kailangang gumastos ng enerhiya sa paghahanap o paghuli ng pagkain. Kaya pagkatapos nilang kumain, nagkakaroon sila ng labis na enerhiya. At ang labis na enerhiyang ito ay sinusunog nila sa pinakasimple at pinakahalatang paraan sa pamamagitan ng matinding paggalaw or pagtakbo. Ito ay parang isang victory lap or pagdiriwang ng tagumpay ng isang nagwagi. Kumusta naman ang pinakakakaiba at sa unang tingin hindi maipaliwanag na pag-uugali ng pusa? O tinutukoy ko ang sikat na pagtakbo pagkatapos dumumi or toilet zoomies ng mga pusa. Pamilyar ito sa marami. Lalabas ang pusa mula sa litter box at agad na tatakbo. Nakatiklop ang tenga na parang may humahabol na di nakikitang halimaw. May ilang teorya tungkol sa pag-uugaling ito. Ang una at pinakasimple ay konektado sa likas na ugali para sa kaligtasan. Sa gubat, ang isang hayop ay lubhang mahina habang dumudumi at ang amoy nito ay umaakit ng ibang mga mandaragit. Kaya pagkatapos itong dumumi, nagmamadali ang pusa na umalis sa delikadong lugar. Ang pangalawang teorya ay mas positibo. Ang proseso ng pagdumi ay nagpapasigla sa vagus nerve na maaaring magdulot ng pakiramdam ng kagalakan at ginhawa sa pusa. Napakasarap ng pakiramdam na ito, kaya ipinapakita ito ng hayop sa pamamagitan ng biglaang pagsabog ng aktibidad. Kaya ito ay maaaring simpleng takbo ng kagalakan at mabuting pakiramdam. Sabi nga, kapag tapos na ang obligasyon, takbo na ng malaya. Pero hindi lang naman palaging tungkol sa pisikal na pangangailangan o sa mga sinaunang instinto ang lahat. Minsan, ang biglaang pagtakbo-takbo ng pusa ay isang dalisay at walang halong pagpapakita ng matinding kaligayahan. Isipin mo na lang ang isang maliit na bata na nakakuha ng matagal na niyang hinihinging regalo. Lumulundag siya, sumisigaw, at takbo ng takbo paikot. Nahihirapan siyang pigilin ang kanyang nararamdaman. Kaya ang mga emosyon na ito ay lumalabas sa pamamagitan ng pagkilos. Ganoon din ang nangyayari sa mga pusa.
Kapag talagang masaya ang isang pusa, kapag pakiramdam niya'y ligtas siya, busog, malusog, at minamahal, literal na umaapaw siya sa positibong enerhiya. Ang biglaang pag-igting na ito ng aktibidad ay hindi para maglabas lang ng tensyon o para gayahin ang pangangaso, kundi purong pagpapakita ng matinding kasiyahan. Paraan niya ito para sabihin sa buong mundo, ang saya-saya ko, pakiramdam ko'y sasabog ako sa galak. At yan nga ang nangyayari. Sa loob ng ilang minuto, nagiging isang mabulbol, humuhuning kometa na siya. Kaya, kung biglang nagwala ang iyong pusa, matapos mo siyang haplusin o laruin, maaaring nagpapasalamat lang siya sa iyo, sa sarili niyang wika ng pusa. At kung minsan, hindi lang ito basta monologo, kundi isang dialogo, isang diretsong paanyaya para maglaro. Ang mga pusa ay napakatalino at sosyal na nilalang. Napakagaling nilang makipag-ugnayan sa atin kahit walang salita. Kapag ang alaga mo ay biglang dumaan sa harap mo, huminto ng mabilis, tiningnan ka sa mata, at pagkatapos ay tumakbo ulit, maaaring ito ay isang lubos na sadyang kilos. Sa ganitong pag-uugali, parang sinasabi niya, "Uy tao, tingnan mo gaano ako kabilis at kagaan kumilos. Subukan mong habulin ako." Isa itong hamon, isang paanyaya para makisali sa kasiyahan, mabilis na naiintindihan ng mga pusa na ang ganitong kilos ay nakakakuha ng ating atensyon. Kung ilang beses kang tumugon sa pagtakbo nila ng may paglalaro, matatandaan ng alaga mo ang koneksyon na iyon. At sa susunod na mabagot siya, gagamitin niya ang taygidik, ang biglaang pagtakbo ng pusa, bilang siguradong paraan para isama ka sa kanyang libangan. Hindi na lang ito basta instinto, kundi isang elemento ng natutunang sosyal na pag-uugali. Minsan, mapapansin mong ang pusa ay parang tumutugon sa isang bagay na hindi natin nakikita. Tahimik lang siyang nakahiga, tapos bigla na lang lumaki ang kanyang mga mata, biglang bumulaga at parang bala kung tumakbo sa kabilang silid. Lilingon ka, pero wala kang makita, wala kang marinig. Tahimik. Ang totoo, mas matalas ang pandama ng mga pusa kaysa sa atin. Nakakarinig sila ng mga tunog sa ultrasound range na hindi abot ng ating pandinig. Ang kanilang pang-amoy ay ilang ulit na mas matalim at ang kanilang paningin ay perpektong nababagay upang mapansin kahit ang pinakamaliit na galaw. Kaya kung para sa atin ay ganap na katahimikan, para sa pusa naman ay isang buong mundo ng tunog at amoy. Ang mahinang langit-ngit ng electronics sa likod ng dingding. Ang amoy ng pusa ng kapitbahay na pumasok mula sa bintana. Ang anino ng ibon na dumaan sa labas ng bintana. Kahit ang isang butil ng alikabok na sumasayaw sa sinag ng araw ay maaaring maging hudyat upang gumana ang kanilang instinct sa pangangaso. Hindi nababaliw ang pusa. Sadyang nabubuhay lamang sila sa isang mundong mas detalyado at mas mayaman kaysa sa atin. Walang duda, malaki ang papel ng edad sa dalas at tindi ng biglaang paglalaro at pagtakbo ng mga pusa. Kung may kuting ka sa bahay, araw-araw mong mararanasan ng ganitong kasiglahan. Para sa mga kuting, ang paglalaro ng ubod ng likot ay hindi lang basta pagbugso ng enerhiya. Ito ang pangunahing paraan nila para tuklasin ang mundo at matuto. Bawat pagtakbo't pagtalon ay isang pagsasanay. Dito nahahasa ang kanilang koordinasyon, natututo silang biglang huminto at lumiko at pinapalakas ang kanilang mga kalamnan. Ginagaya nila ang pangangaso ng isang imahinasyong biktima. Inaatake ang sarili nilang buntot at nag-aabang sa iyong mga paa. Ito ang kanilang paaralan ng buhay, ang kanilang unibersidad. Sa pamamagitan ng ganitong masiglang aktibidad, inihahanda ng mga kuting ang kanilang sarili para sa pagiging ganap na pusa kahit pa ang buhay na
yan ay mailalaan lang sa isang malambot na sopa. Kaya naman, para sa isang kuting, ang magtakbuhan ng ubod ng likot ay ganap na normal at kailangan pa nga para sa wastong pisikal at mental na pag-unlad nito. Ito ang kanilang trabaho. Ngunit ang biglaang pagiging malikot ng matatandang pusa na parang biglang bumata ay mas bihira at mas komplikado. Gaya ng sa tao, humihina rin ang enerhiya ng mga hayop habang sila ay tumatanda. Bumabagal ang metabolismo. Maaaring kumirot ang kanilang mga kasukasuan at mas pinipili ng isang matanda at mahinahon ng pusa ang magpahinga o matulog ng tahimik sa halos buong araw. Kaya naman, kung ang iyong 10 taong gulang na alaga na sa loob ng maraming taon ay kalmado at tila isang seryosong pusa ay biglang tumakbo-takbo sa loob ng bahay na parang kuting, ito ay maaaring maging napakabuting senyales, ngunit maaari ding nakababahala. Sa isang banda, maaari itong mga hulugan na maayos ang pakiramdam ng pusa. Walang sumasakit sa kanya at gusto lang niyang balikan ang kanyang kabataan. Ngunit sa kabilang banda, ang biglaan at hindi pangkaraniwang pagbabago sa ugali ng isang matandang hayop ay dapat laging bigyang pansin ng mas maigi. Minsan, sa likod ng ganyang biglaang sigla ay maaaring nagtatago ang mga nagsisimulang problema sa kalusugan. Narito tayo sa isang mahalagang punto. Kailan nagiging hindi normal ang mabilis na pagtakbo-takbo ng pusa? Kahit na sa karamihan ng pagkakataon, or sabihin na nating 99% ay walang masama dito, may mga pagkakataon na ang ganitong pag-uugali ay maaaring senyales ng mas malalim na problema. Mahalagang matukoy natin ang pagkakaiba ng normal na paglabas ng enerhiya mula sa pag-uugaling sanhi ng pagkabalisa o karamdaman. Ang susi sa pag-alam nito ay ang pagbabago. Kung ang pusa mo ay laging aktibo at paminsan-minsan ay naghaharurot, natural lang yan sa kanya. Ito ang kanyang normal. Ngunit kung ang isang pusa na dati kalmado at mahinahon ay biglang naghaharurot sa bahay nang walang malinaw na dahilan, o kung ang mga biglaang pagtakbo-takbo ay nagiging masyadong madalas, magulo at may kasama pang ibang kakaibang gawi tulad ng labis na paglalamas o sobrang pag-iingay, pagmimiyaw. Ito ay isang malinaw na senyales na dapat pagtuunan ng pansin. Mahalagang obserbahan ang kabuuang pag-uugali ng pusa, hindi lamang ang mismong pagtakbo nito. Halimbawa, isa sa mga medikal na dahilan ng ganoong pagtakbo-takbo ng pusa ay matinding pangangati ng balat. Isipin mo na lang na inatake ka ng pulgas o nagkaroon ka ng allergy. Ang pakiramdam na hindi ka mapakali dahil nangangati ang buong katawan mo ay talagang hindi matiis. Hindi kayang sabihin sa iyo ng pusa ito sa pamamagitan ng salita. Hindi niya kayang kamutin ang kanyang likod. Ang tanging paraan para subukan niyang mawala ang pakiramdam na iyon ay ang paggalaw o pagtakbo. Sinusubukan niyang literal na takbuhan ang kati. Ang ganitong klase ng pagtakbo-takbo ay madalas nakakaiba sa kapag naglalaro siya. Ito ay mas nerbiyoso at parang galaw-gaw. Ang pusa ay maaaring biglang huminto para mabilis na kagatin o kamutin ang sarili at pagkatapos ay muling tumakbo. Kung napansin mo ang ganitong pag-uugali, kasama ang mga sugat mula sa pagkamot, pagkalagas ng balahibo, or pamumula ng balat, direkta itong senyalis na kailangan ng ipakita ang alaga sa veterinaryo. Ang stress at pagkabahala ay isa pang malaking dahilan ng hindi pangkaraniwang pag-uugali ng pusa. Ang mga pusa ay sanay sa nakagawian at anumang biglaang pagbabago sa kanilang paligid ay maaaring magdulot ng matinding pagkabahala. Ang paglipat ng bahay, pagdating ng bagong miyembro ng pamilya o ibang alaga,
malakas na pagre-renovate ng kapitbahay, o kahit paglilipat lang ng ayos ng mga gamit. Lahat ng ito ay maaaring makaistorbo sa kanila. At tulad ng ilang tao na kapag stressed ay paikot-ikot na naglalakad, ang pusa ay maaari ring magsimulang tumakbo-takbo sa bahay. Ang pagtakbong ito ay paraan nila para maibsan ang nerbiyos at mailabas ang naipong adrenaline at cortisol. Hindi ito masayang pagtakbo tulad ng kapag naglalaro, kundi pagtakbong dulot ng kaba o pagkabahala. Maaari itong samahan ng iba pang senyales ng stress. Ang pusa ay nagtatago, tumatangging kumain, o umiihi, dumudumi sa hindi tamang lugar. Sa ganitong sitwasyon, kailangan nating hanapin at alisin ang pinagmumula ng kanyang pagkabahala. Sa mga bihirang pagkakataon, ngunit seryoso, ang biglaang hyperactivity ay maaaring senyalis ng mga sakit sa endocrine system. Ang pinakakilalang halimbawa nito ay ang hyperthyroidism, kung saan labis ang paggana ng thyroid gland. Ang kondisyong ito ay mas karaniwang nakikita sa mga pusang may edad na. Nagsisimulang maglabas ang thyroid gland ng labis na hormones na literal na nagpapabilis sa buong sistema ng katawan. Dahil dito, bumibilis ng sobra ang metabolismo. Maaaring kumain ng marami ang pusa, ngunit pumapayat pa rin ito. Nagiging balisa at nerbyoso, madalas nagmimiyaw, at nagkakaroon ng mga atake ng aktibidad na hindi karaniwan sa kanyang edad. Sa paningin, maaaring mukhang bumata ang pusa, ngunit ang totoo, labis na pinapagod ang kanyang katawan at gumagana ng higit sa kakayahan. Kaya naman, kung mapansin mo sa iyong matandang pusa ang ganitong kombinasyon ng mga sintomas, hyperactivity, labis na gana sa pagkain, at pagbaba ng timbang, huwag na huwag mong ipagpaliban ang pagbisita sa veterinaryo. Pero lumayo muna tayo sa nakakabahalang sitwasyon at pag-usapan ang mas maganda. Kadalasan, ang biglaang pagtakbo at pagpapagulong-gulong ng pusa o ang mga ingay na ginagawa niya ay simpleng pagpapahayag lang ng isang maliit na mandaragit na nababato. At nasa ating mga kamay ang kapangyarihan na tulungan siyang idirekta ang sobra-sobrang enerhiyang ito sa isang payapa at kapaki-pakinabang na paraan. Ang sagot dito ay napakasimple, ang tama at regular na paglalaro. At hindi lang ito tungkol sa basta pagbato ng laruang daga sa pusa. Ito ay tungkol sa isang buong buo at interaktibong paglalaro na gagaya sa tunay na pangangaso. Ito ang pinakamahusay na paraan upang matugunan ang likas na ugali ng iyong alaga at mabigyan siya ng sapat na pisikal at mental na ehersisyo. 2 hanggang 3 sesyon ng paglalaro, 10 hanggang 15 minuto bawat isa, sa isang araw ay kayang baguhin ng husto ang sitwasyon. Ang isang pagod at nasayahang mga ngaso ay isang kalmado at masayang pusa na hindi na kailangan pang mag-ingay o magtakbuhan sa gabi. Ang susi rito ay ang paggaya. At ang pinakamahusay na paraan para magawa ito ay ang paggamit ng mga laruang pang-asar, yung parang pamalo o one toy na may balahibo o balat sa dulo. Galawin ng laruan na parang kumikilos ang tunay na biktima. Minsan ay itago sa likod ng sulok, hayaan itong manahimik sandali, at pagkatapos ay biglang magpakita o gumalaw. Huwag mo lang basta iwagayway ang laruan sa harap ng ilong ng pusa. Hindi ito nakakaengganyo. Sa halip, hayaan siyang mag-abang, gumapang ng palihim at tumalon para hulihin ito. At higit sa lahat, siguraduhin na hayaan ng pusa na mahuli ang biktima sa dulo ng laro. Napakahalaga ng sandaling ito ng paghuli. Ito ang nagbibigay sa pusa ng pakiramdam ng pagkumpleto at kasiyahan mula sa matagumpay na pangangaso. Kung basta mo lang aalisin ang laruan, maiiwan ng pusa na may pakiramdam ng pagkadismaya o frustration. Hayaan siyang dakmain ito, bahagyang guluhin, at
talunin ang kanyang target. Magdudulot ito sa kanya ng matinding kasiyahang psikolohikal at makakatulong na maibsan ang naipong tensyon ng mas epektibo kaysa sa pagtakbo lang ng walang direksyon. At ang panghuli, ika-20 punto, ngunit napakahalaga, ay ang pagpapayaman sa kapaligiran ng inyong pusa. Para sa pusa, ang inyong tahanan ang buong mundo niya. Kung ang mundong ito ay patag at nakakasawa, na ang tanging nilalaman ay sahig at sofa lang, talagang mawawalan siya ng mapagkakaabalahan. Isipin ang vertikal na espasyo. Mahilig ang mga pusa sa matataas na lugar. Ang matataas at maraming palapag na scratching posts, mga espesyal na istante na nakakabit sa pader o mga hamak sa bintana. Lahat ng ito ay nagpapalawak ng teritoryo ng pusa at nagbibigay sa kanya ng bagong pagkakataon para mag-explore at maging aktibo. Mga tunnel na panglaro kung saan sila pwedeng magtago at magabang para manghuli. Mga interactive na laruan na nagsisilbing food dispensers kung saan kailangan nilang gamitin ang kanilang talino para makuha ang pagkain. Kahit isang simpleng karton lang ay pwede nang maging napakagandang libangan. Kung mas mayaman at mas kawili-wili ang kapaligiran kung saan nakatira ang inyong pusa, mas marami siyang paraan para unti-unting ilabas ang kanyang enerhiya ng natural at hindi niya ito ipunin para sa isang malaking pagsabog sa gabi. Kaya ano nga ba ang bottom line? Ang pinakamahalagang punto sa usapang ito ay ang biglaang pagtakbo-takbo ng pusa ay hindi kabaliwan o pagiging sutil. Kadalasan, ito ay ganap na normal at malusog pang ang pag-uugali. Ito ang sigaw ng sinaunang instingto na nakakulong sa katawan ng inyong alaga. Ito ang paraan nila para sabihin, "Ako ay isang maninila. Puno ako ng lakas. Naiinip ako." Ang pag-unawa sa simpleng katotohanan ito ay lubos na magpapabago sa inyong pananaw sa mga pagtakbo-takbo ng inyong alaga sa gabi. Hindi nyo na ito makikita bilang isang problema, kundi isang pangangailangan na matutulungan ninyo silang matugunan. Bilang pagtatapos, ang pagtakbo-takbo ng pusa ay isang komplikadong kombinasyon ng instingto, enerhiya, emosyon, at kung minsan, maging medikal na dahilan. Sa pagbibigay ng sapat na atensyon sa inyong pusa at paglalaan ng aktibong laro para sa kanila, hindi lamang mapapanatili ang tahimik na gabi ninyo, kundi mas mapapasaya rin ang buhay ng inyong balbon na kaibigan. Maraming salamat sa pagtapos ng panunood ng video na ito. Kung may natutunan kayong bago tungkol sa inyong alaga, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang iba pang mga kawili-wiling diskusyon. Ngayon, may tanong kami sa inyo. Ibahagi sa comments ang pinaka nakakatawang kwento na may kaugnayan sa pagtakbo-takbo ng inyong pusa. Excited kaming basahin ang mga ito